Good morning po mga katongs. Magandang umaga, araw. Magandang araw sa inyo. Galing nga po tayong palengke at bumili tayo ng pangulam. Sira kasi yung rep natin dito kaya hindi tayo pag-stock ng ating mga ulam, pangulam. So ang ginagawa ko tuwing umaga, bibili ko hanggang gabi na yan. So ito nga po yung binili ko. Ayun o, sino nakaka-miss na itong kumain mga katongs? Pangat, hito at saka bulig na alanganin ng laki. Yan ang masarap pinapangat. So ayan, may sampalok na nga po sa ilalim yan at saka luya, maraming luya. Ulam pa pala ng sili. Ang ganda ng kamatis oh. Shoutout kay Jeff. Yan, binigyan tayo ng kamatis oh. Biyahe tayo kahapon. So naputol na yung vlog natin kahapon. Nagkaroon ng problema. Mamaya sabihin ko. So hapunan namin mamaya pritong talapia naman. Bumili ko 4 na piraso. Tapos manok. Ayun, tanghalian. So ayan, patuloy silang niyayari na lang ni Utol yung tanggalin dito sa upo. Yan, yung ilan tudling na lang doon sa dulo. Pero ito ina. Tapos sila Greg ay umaandar po yung makina. Nagkukan sila, nagdidilig sa Taiwan. So ako nga, magluluto muna ako mga katongs ng ating almusal. Kahapon bumili ko ng pito. Nag-spray nga po sila kagabi sa sitaw. Ewan ko lang makakuha pa sana, makarecover. Pero tama yung kinoment ni Sir Rene. Yan, napakahirap pong kuhanin yung sitaw ngayon, lalo na kung wala sigurong katabi, makokontrol natin gaano pero may katabing lumang sitaw kasi, kaya mag-spray man tayo, kinabukasan may bagong maninira. Kaya ngayon yung pinatatanggal ko na nga po itong katabing mga baging na luma. Ang ganda pa naman ang presyo ng sitaw mga katongs kahapon. Kahit ako po sa inyo yung faktura. Yan po yung faktura kahapon. Parehas po ng presyo yung Dardana at saka yung Bulacan. Ay yung Negros, 150 po isang tali. Ayan. Tapos yung Taiwan 330. Tapos yung siling panigang 120 na po isang bundle. Ayan. Tapos yung sigarilyas, yun, tumaas 90. Ayan yung papaya natin mga katongs, 17 na faktura ni Ma'am Ellen. Bumenta ng 2.6. Kaya sabi ko, nabawi na ako yung pinambili natin ng binhi ng puno. So bukas mamaya hahalo uli ako, tapos upo, tapos may konting sitaw siguro magpipitas uli. Yun ang ibibiyahe ko naman bukas. Kukuha lang ako ng siling pamaksiw at saka labuyo. Masarap dito. Luto na. Kaya na Greg, kaya na mga sarap nito.
Tom. Tara. Okay. Kasama. Ay, lumali. Ito ako. Nabigan na. Ha? Palimpit. Nakachamba tayo ng isda na ganito. Nalusak rin ah. Di ba maasim? Bakit? Ha? Maasim? Ha? Tapang kalat niya. Sarap ng sabaw. Mura lang 150. Sarap. Mga papuhid to ano. Okay, ayan, magandang tanghali na nga po. So harvest tayo ng papaya, pandagdag sa biyahe bukas. Tapos upo, then sitaw. Ayan, shoutout nga po pala kay boss. Maraming salamat po sa pinadalang yung tulong. So yan nga po kasi mga katongs ang nangyari. Kagagaling lang din ni paring Jay dito mga katongs. May pinabibigay si boss sa biyanang ko. Nung bago magpasko po, yun nga po na hospital yung nanay ni Mrs. na panang may stage 4 cancer. So kaya si Mrs. nung Pasko hindi ho biro talaga. Kaya nakita niyo po nung bagong taong kasama ko rito, tulala po siya lagi. Mahirap po kasi yun. Naranasan ko po yun. Nagkasakit si tatay, talagang mahirap. So
So awa naman nun ng Diyos, nung bago magpasko nailabas pala, nailabas ng ospital. Then, guminhawa yung pakiramdam. Tapos ayun, kaya nakauwi si Mrs. nun Pasko. Then New Year, bagong taon po, sakto pagkalipas ng bagong taon na launa, sinugod na dinala na naman sa ospital ng hipag ko. Doon po kasi tumutuloy ngayon sa may Pasig, sa kapatid ni Mrs. na isa. So sinugod na naman sa ospital dahil hindi daw makahinga, nahihirapan. So nilagyan ng swero, oxygen. So yun, kaya ang plano ko talaga namin, pupunta kami ni Mrs. bukas bukas 7, birthday ko nga po, dahil magsisimba tuloy kami sa Quiapo, isasama namin. Nagre-request ko nga sa akin yung biyanang ko na yun sabi niya nung nandun si Mrs. tumawag, pinakausap sa akin, sama ko daw siya sa vlog para daw mapanood niya yung sarili niya sa TV. So sabi ko, pagpunta namin dyan, sige, mag-vlog tayo. So ayun nga po, kahapon nung nasa sangitan ako, pagdating ko rito, tumawag si Mrs. Bumigay na daw yung nanay niya na wala na. So yun, kaya naputol na yung vlog natin kahapon pero ang hirap kasi nun mga katongs. Ako alam ko yung sakit kasi nawalan na ako ng magulang, kaya alam ko yung nararamdaman ni Mrs. Kaya pagdating ko dito, bali alas 5 ata namatay. So sabi ko kay Mrs., pag tawag niya sa akin, umiyak, sabi ko, lumuwas ka na, puntahan mo na kagad. Kasi umaga pa lang, sabi ko mauna na siya lumuwas, dahil pinakita sa akin yung video na parang nanghihingalo na yung biyanang ko, na naka oxygen na, naka swero pa, pero nahihirapan ko huminga. Sabi ko, mauna ka na. Yun pala, pagpunta nila doon, wala na. Kaya sabi ko, simpleng kahilingan ng biyanang ko, hindi ko pa napagbigyan. Ayun, pinaluwas ko rin si Mrs. kagabi, silang dalawa. Alam niyo po kasi mga katong, yung asawa ni Utol Pogi at saka yung asawa ko, magkapatid po, parehas babae. Kaya yung biyanan ni Utol, biyanan ko, isa. So yan, bukas bibiyahe kami na magde-deliver ako ng sangitan 7. Pagkayari ko mag-deliver doon, uwi na kami, kasama ko si Utol. Pagkaya dala namin sa sangitan, bibiyahe kami, uwi kami, then luluwas. Kasi ayan, si Mrs. din po nag-aasikaso ngayon sa ospital na yung mga papel. Hanggang ngayon nga po andun pa. Ang plano kasi ng mga kapatid ni Mrs. iburol muna ng 2 araw sa Pasig, tapos after nun iuwi na sa Amar. So sabi ko, medyo mabigat ang gastos niyan kasi magdadalawang service yan. So okay daw, pagtutulong-tulungan na lang daw. So tingnan natin. Kaya ayun, nalaman ni boss nga na namatay yung biyanang ko, kaya padala kagad kay Paring Jacob. Maraming salamat kay boss. Kaya bukas luluwas tayo ng Maynila mga katongs. Sa Pasig po yun kasi dun na taga ron yung napangasawa nung hipag ko, baba yung taga Pasig. Kaya dun nila pina-check up sa ospital dun.
Biglaan nga po yun mga katong, yung nangyaring nalaman na may sakit na ng breast cancer yung biyanang ko, kasi di naman no sinasabi. Di naman no dumadaing sa mga anak, kaya ayan. Kahit yung si Mrs. nagulat na lang, stage 4 na pala, eh sana kung nalaman lang na ng maaga, eh baka sakaling naduktungan pa yung buhay niya. Kaya hindi ko napansin niya po si Mrs. noon nung kasama ko rito. Sinama ko nung bagong taon dito sa Pubo. Tulala. Kasi gusto ko, hindi niya alam, nililibang-libang ko lang siya. Eh, yun nga, hindi na niya nakitang, hindi na pala namin naabutang buhay si nanay. Talagang pupunta kami bukas, luluwas. Dahil pangako ko nga po, sakto birthday ko nga po bukas, January 7. Eh, nagsisimba kami sa Quiapo. Ayan, natanggal na po nila lahat to. Nayari nila kanina. So, wala na tayong upo dito. Pero yung sa may Pipino meron pa. Harvest tayo ngayon doon. Baka maka 30 bundle pa tayo doon. After nun, tatanggalin na din nila yun. Ang gaan ng papaya. Dahil pala eh. Akala ko nakuha lahat ng lagreg.
Naku, higaan na. Ganitong laki lang pala gusto sa mga palengke, sabi ni Ma'am Helen. Uy. Yan. Ha? Labas na si Nanay Morgan. Nailabas niyo na? Oo. May paniralya nang kumuha? May service nang kumuha? Oo, kukunin na. Lalakarin ko yung ano bukas sa Pasig, yung re-rehistro. Alin? Re-rehistro namin ni ate. Na ano? Yung sa Pasig, yung certificate niya. Sa City Hall. Oo. Ngayon nyo palang nailabas? Dapat kagabi alas 11 na. Wala akong kasama pumunta rin eh. Hindi, bukas nakaburol na yun. Mamaya lang pala. Oo nga. Ha? Si tatay kasama niya? Oo. Kumusta tay? Bukas. Sasama daw si Pogi. Sasama. Si Pogi bukas. Padala mo sa akin, padala mo kami yung bakit? Yung langis ko no. Hindi, dadali na daw namin yung mga damit niyan lahat. Sama nyo na iuwi sa Samar. Yung damit, isa ang mukha mo. Hindi na ako uuwi. Sige tayo, bukas na lang. Kita tayo. Konting kwan lang tayo. Lakas lang ang loob. Kasi hindi ka nagpatulog eh. Pati ako di pinatulog. Sige na. Ito na yung na-harvest natin papaya. One lang yan. Meron naman 10 bundle siguro yan. Sa harvest naman tayo ng ikutin muna natin yung sigarilyas. Baka may makuha tayo. Pag wala, pitasin na natin yung upo. Okay mga katongs, nag-harvest tayo ng sigarilyas. So madalang na kukuha natin. Kung kailan tumaas, nung huling biyahin 90. Kung kailan tumaas, wala tayong makuha. Samantalang naka-harvest tayo ng 15 bundle, 10 bundle. Ayaw mabili. Nabibili kaya lang mura. Ngayon, ibenta 1 kilo, wala tayong makuha. Ang daya ng sigarilyas ha.
Ang mahal nyo, ang mahal ng sigarilyas. Walang makuha. Baka 5 kilo. Hindi malaking bagay pang gasolina. Teka muna tayo sa unti-unting harvest. Yung pansana na yan yung sitaw ang inaasahan ko mga katon sa Chinese sili. Kaso tinamaan ng kwan yung sitaw natin, tapos yung sili maganda naman yung sili. Ang ganda ng bulas ng sili doon sa may sitaw, lalaki. Kaso mababa lang yung sili. Kung pagka presyo ng sili mga katong 20, medyo dehado na tayo doon. Alam niyo po kung bakit. De 200 lang po yung isang bundle. Ngayon papipitas pa natin, matagal harvestin, matagal itinor. So doon tayo natatalo, mabusisi. Kung sana pagkapitas sa iuwan na lang, susupot na lang. Tulad nung huling harvest namin, pagka nung ibinandil namin, inabot kami ng ating gabi, kulang 20 bundle lang po yun. Ay 20 bundle pati yung segunda. Segunda nga po hindi na mabili, wala ng presyo, kaya iniwan ko na lang doon. Siyempre yung kulot, yung po yung segunda, hindi na ako mabibili pagka mura yung good, yung magaganda. Guro nyo 20 pesos na lang yung makabili ka na ng 20 pesos na good. Bibili mo po ba yung reject, di ba? Ay yung kulot, yung mga segunda, hindi na. So doon natatalo ang may sili. Kapag talaga bumaksak ng gano'n yung sili, wala na. Makabawi lang yan kung magpresyo pa ng 50, maganda pa yon. Yun, kahit pa paano may kita na ron. Pero sa 20, tapos mababa pa sa 20, talo na po. Tulad po nun, karga ko, ilan yung karga ko? 17 bundle. Halos bumenta lang ng 2,000. Siguro maganda yon kung dadaan sa dami, pero hindi rin, mahirapan. Mahirap po, pang sabay-sabay pwede. Baka 10 kilo naman ulit tayo mga katongs. Mayroon. So sayang. Baka presyo kamukha ng dati, 900 din yan. Isang pa na tayo eh. Isang sakong maliit.
So yari na sila mamitas ng sitaw. Namimitas naman sila ng upo. At naghahakot sila Greg. Ayan nga po. Walang kamatayang upo. Okay, ito yung na-harvest nilang sitaw. So, hinahakot na yung upo. Sa isa sa akong sigarilyas. Sa pipino. Tapos na? Hindi. Ayun o. Yun. Hindi Oh? makakapa. Ay, para may kasalo yung puti na isa nun. Yan, makakapa. Ilan yung bertana ko? 2-1. Ito. Bila ma? Pantrito rin. Ha? Ba, naka 5,000 pa. 5 ko rin. Ikaw. Isa pa. Marami pa dyan mahaba ito. Mayroon pang konti. Hindi maganda kasi sitaw natin eh. Mahaba. Yung upo siguro mayroon 30 o 20. Sabi mo marami. Ayos lang yun, may papaya naman eh. Mura na. Bulot ko naman. Wala. Pati pipino, bundle nyo na. Ito na lang bukas ng maga. Pati yung upo, bundle nyo. Luluto nga po tayo ng hapunan. Tinolang manok. Ayan, naka 5,000 pang mahigit yung sitaw natin. Mahal ng sitaw, 200. Isang itang kanina.